Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling ngayon, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Mga karamdaman, mga special na request kay Santo Padre Pio, atin pong itaas ngayon. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay atin ding ginugunita si San Carlos Borromeo, isang obispo na nagtayo ng napakaraming mga seminaryo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin sa kanyang mukha sa mundo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kaniyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan, sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayot natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Nang sa gayoy mangimbulo sa mga ito, ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan, at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon.
Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalagaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay tahimik nang malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalinyo ang aking pasan, kamuan ko'y tularan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talidhagang ito. Kapag inanyayahan ka ni numan sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kay sa iyo, at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan.
Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, "Kaibigan, dini ka sa kabisera." Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat at sa mga nanonood sa atin sa pamagitan ng ating Facebook Live, magandang umaga po. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal mga kapatid. Ngayon ay araw ni Padre Pio, araw ng Sabado, araw ng pagpapagaling. Palakpakan natin ang dakilang patron, Santo Padre Pio. At nawa, dalangin natin sa bawat isang naririto ngayon, kasama ng inyong mga personal na tinataas sa ating Panginoong Diyos sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Nawa, baunin ninyo ang kanyang pagpapala, kagalingan sa mga karamdaman at sa inyong mga hinihiling naway mapagbigyan. Amen. No, nawa lahat ng may karamdaman ngayon ay gumaling. Palakpakan ng Panginoon. No? Marami tayong itinataas sa Panginoong Diyos, idinudulog, inilalapit ng mga special cases sa Panginoong Diyos. At ang Panginoon, sa tulong ni Padre Pio, sa dakilang naririto, siya ang tagataas ng ating panalangin, sapagkat siya ay isang banal. Tayo hindi banal. Sino ang mag-aabot ng ating panalangin sa isang napakadakilang Panginoon, kundi isang banal? Tayo'y marumi, maputik, bunga ng ating kasalanan. Ngayon tayo dumudulog sa Diyos. Meron tayong gustong ipaabot sa Panginoon, pero tayo'y putik at makasalanan. Gagamitin natin ang kamay ni Padre Piyong banal para itaas ang ating mga panalangin. At nawa, baunin natin lahat ang ating mga kahilingan at kagalingan bago tayo umalis sa National Shrine. Ating pagnilayan ang mabuting balita na ating napakinggan. Dito, si Jesus ay nagturo. Anong kanyang ginamit na event? Isang salo-salo, isang kainan. Pansinin ninyo, si Jesus pag nagtuturo, laging sa isang event, sa isang pangyayari. At ngayon ay isang kainan ang kanyang ginamit. At anong kanyang itinuro sa mga Pariseo at sa mga tao? Kanyang itinuro ay pagpakababa, pagiging humble ng mga tao. Isang event ang ginamit niya, kainan, para turuan ng mga taong maging humble. Sa ating buhay, kung inyong ilalapat, napakadaming ginagamit ni Jesus na pangyayari sa ating buhay para tayo kanyang turuan. At malalaman ninyo yan. Napakadaming ginagamit ni Jesus sa atin para lang ikaw ay turuan na maging humble. Dito, ang ginamit ni Jesus ay isang hapag, isang kainan, kung paano ang mga tao pumupwesto, umuupo. At kita ni Jesus na ang mga tao gusto lagi ay mataas, gusto lagi ay kilala, gusto lagi ay sikat, gusto lagi ay napapansin. Kaya sabi ni Jesus, magpakababa kayo. At huwag niyong antayin na kayo ay ibaba ng Diyos. Yun ang pinakamahirap. Yun ang pinakamahirap na parte ng tao. Yung ikaw ay ibaba ng Diyos na lapat sa lupa. Yun ang nakakatakot.
Yun ang nakakapangilabot. Yung panahong nagpapakasikat ka, nagpapakilala ka, pero pag ang Diyos ang gumawa ng paraan para ikaw ay ibabang sayad na sayad sa lupa, yun ang mahirap tanggapin. Yun ang mahirap. Yun ang mga turo ni Jesus. Ano? Yun ang pinakamahirap nating, at yun ang pinakamahirap unawain ng tao. Yun ang pinakamahirap tanggapin. Pag ang Diyos ang nagturo ng kababaang loob sa tao, yan ay mahirap. Yung ikaw ay tuturuan ng Diyos na maging mababa, yan ang, kaya wag na nating antayin na ang Diyos pa ang magturo sa atin kung paano tayo magiging mababa sa harapan niya. Hindi lang sa harapan niya, sa harapan ng lahat. Dahil pag siyang nagturo, ang sakit, ang hirap unawain. Lord, bakit ganito? Bakit ganitong nangyari sa akin? Bakit ganitong nangyari sa pamilya ko? Bakit naman pinabagsak mo ako? Bakit naman nangyari ito? Bakit kung kailan ako malakas, saka naman ako biglang nagkasakit ng ganito? Bakit kung kailan ako'y nasa kasagsagan ng aking pamumuhay, bakit nangyari ito sa pamilya ko? Ang hirap unawain niyan. Sapagkat hindi hagip ng tao ang pag-iisip ng Diyos. Hindi natin mauunawaan ang kanyang nararamdaman at damdamin. Malayong malayo, ang sabi ay langit at lupa ang pagitan ng isip ng Diyos at ng tao. Mahirap unawain. Pero, mahahagip din natin ang kanyang mga iniisip at mga misteryo niya sa paanong paraan. Itong sabi ni Jesus, magpakababa kayo. Pag ang tao ay nagiging humble, nakaka-access sa atin ang pagmamahal. Nagkakaroon ng access ang pag-ibig sa tao. Pag nagiging mababa, natututo kang umibig, magmalasakit, magmahal, pag-ihambol. Hindi ka magyayabang. Kaya, pag ang tao'y humble, natututo kang magmahal. At diyan mo maiilapit ang sarili mo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay laging gagawa ng paraan para ang tao ay mapalapit sa Kanya. Kahit paggaano katigas ang iyong ulo, kahit pasabihing ikaw ay walang Diyos na kinikilala, kahit pasabihing napakasama mo, ang Diyos gagawa ng paraan. Dahil ang Diyos ay pagmamahal, gagawa siya ng paraan para maka-access siya sa iyo sa pamagitan din ng pagmamahal. Kaya, tuturuan kaniyang magmahal para ang Diyos ay magkaroon ng access sa iyo. Yun nga lamang, pag siyang nagturo, ang hirap unawain. Yan, pag ang Diyos ang nagturo sa atin, nagbigay ng lesson, nako, ang hirap tanggapin. Ang hirap gawin ng assignment pag ang Diyos ang nagsabi sa atin. Mahirap, sapagkat ang kanyang mga pamaraan, minsan ay ang sasakit. Malalalim na at ang hirap unawain, hindi masagot ng tanong na, Lord, bakit po? Kahit ikigumayan ang gumayan sa Diyos, bakit po, bakit po? Hindi mo masasagot yan. No? Kaya, sabi ni Jesus, ngayon pa, tayo, hanggat di pa tayo nakakaranas na tayo'y ibaba ng Diyos, tayo na ngayon ating hilingin sa Diyos ang biyaya ng humility, ng pagiging humble. Tingnan ninyo, saan gagaling ang salitang yan? Humus. Ang humus ay lupa. Ano ga ang lupa? Ay digay tapak-tapakan laang. Diyan galing ang salitang humility, pagiging humble. No?
Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagkataas ng ating mga panalangin ngayon sa Panginoong Diyos, una nating hilingin na ang Diyos ay magka-access sa atin. Sabi ko nga, nagkakaroon ng access ang pag-ibig sa tao kapag siya'y humble. Ngayon, ang ating hilingin ay sana tayo maging taong mapagmahal na ating natutunan sa pagiging mababa natin. Huwag na tayong magpakataas pa. No? Paano mo ga malalamang ang tao'y ma-pride? Mainitin ang ulo, di marunong tumanggap ng pagkakamali, no? Nanlalait, nagmamaliit ng kapwa. Yan ang mga taong ma-pride. Kaya ngayon, tayo humihiling ng marami sa Diyos sa tulong ni Padre Pio. Iba't ibang uri ang ating ibinubulong ngayon sa Panginoong Diyos sa tulong ni Padre Pio. Nawa, matutunan natin iyan, yung ikay maging mababa sa Kanyang harapan. Tingnan ninyo ang Diyos. Saan ka isinilang ang Panginoong Diyos? Siya hindi isinilang sa isang sikat na hotel o kaya ay mamahaling kondominium. Sa isinilang o kay sikat na ospital. Sa isinilang. Saan ang Diyos nagsimula? Sa mga dayami, no? Sa isang sabsaban. No? Marahil hindi alam ng mga bata ang sabihin ngayon ng sabsaban. Di pakainan ng hayop. Doon ang Diyos nagsimula. Kaya ang tao, tinuturuan din na doon siya nagmula. Siya nga'y Diyos ay doon nagsimula sa ganong sitwasyon. Kaya ang tao, kita ninyo yung mga taong nakapalibot sa Kanya, nung siya'y makita, anong ginawa nila? Nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Nagiging humble tayo kapag lagi tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Kahit na ang ginamit ng Diyos ng pamaraan sa atin para tayo maging humble ay karamdaman. Magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Kahit na ang ginamit ng Diyos sa atin para lang tayo maging sayad na sayad sa lupa ay ang pagbagsak natin sa maraming bagay, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang dulong hantungan ng lahat ng iyan ay pagmamahal sa iyo ng Panginoong Diyos. Yan ang iyong kaligtasan. Yan ang iyong salvation. Iisipin mo, Lord, bakit ako'y may sakit na malubha ngayon? Baka po ako hindi na tumagal ang buhay. Yan ang kaligtasan mo. Mahirap unawain, mahirap tanggapin, dahil isang krus na mahigpit at talagang mahirap dalhin. Pero, kung lalaliman mo ang iyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, yan ang salvation mo, sapagkat yan ang krus mo na magdadala sa iyo sa Diyos. Yun nga lamang, dahil tayo tao, ang lagi nating inaasahan ay masarap na buhay, magandang kalusugan, magandang buhay, mayaman. Yan dahil tao, yan ang nature natin. Gusto lagi natin ganyan ang takbo hanggang pag namatay ka, gusto mo masarap na masarap pa rin ang sitwasyon mo. Pero kung hindi naman yun ang iyong kaligtasan at baka marahil maiba ang sitwasyon pag namatay ka, mas masarap pa na ikaw ay nagdusa sapagkat alam mo naman may Diyos na tatanggap sa iyo sa huli. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, yan ang ating hilingin sa Panginoong Diyos at sa tulong ng isang dakilang banal, Santo Padre Pio. Ngayon din ating ginugunita si San Carlos Borromeo. Siyang nagpabago sa simbahan, siya nagpabait sa maraming pari, San Carlos, at siya ang naghubog sa maraming magpapari, nagtayo ng maraming seminaryo para magkaroon ng panibagong mukha ang simbahan. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginuganita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo, sa kanyang malasakit sa kapakanan ng lahat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos Borromeo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayan mong dito ay nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka mong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkait inumit, pinagsasalo natin hanggang sa
sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagmuni mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa kalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mo
ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangalupaan ipinagbuni mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ipinagbubunyi ang pangalan na ibon na lumilipad. Pinahati man ang kabundukan, ikaw po ng lahat. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangalupaan ipinagbuni mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit, nagawa ng iyong mga kamay, ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Karangalan ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangalupaan ipinagbuni mo ang iyong kamahalan sa buong Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pangtagap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan na main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal sa buhay na yumao. Sila po at ang ati ipinagnonobena simula noong ika-1 hanggang ika-9 na Nobyembre
Sa buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church at sa main store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikaapat, Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit,
ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas at tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petro Alcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Ating banggitin ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabibilisan, mga rosaryo, mga gamit sa pananalangin. Mga imahin, mga dasalan, mga rosas, mga langis, rab. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga bulaklak na rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. O Padre Pio, salamat sa awa tulong mo.
tulad ni Kristo.